Dear Ori TV Inspiring Stories. Ako po si Lina at nais kong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Isang kwento na puno ng luha, sakit, determinasyon, at higit sa lahat, pag-asa. Sana po ay magsilbing inspirasyon ito sa lahat ng batang katulad ko noon. Mga batang hindi agad nauunawaan ng mundo, ngunit may kakayahang magtagumpay. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Ang tatay ko si Mang Ruben, isang tricycle driver na halos buong buhay niya ay para lamang sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilya. Ang nanay ko si Aling Rosa ay isang plain housewife, ngunit punong-puno ng pagmamahal at determinasyon. May dalawang nakatatandang kapatid at ako ang bunso. Noong bata pa ako, napansin ng mga guro ko na mahirap akong makasabay sa klase. Mabagal akong magpasa, nahihirapan sa math, at palaging napag-iiwanan. Sa umpisa akala nila tamad lang ako. Ngunit isang guidance counselor ang nagtanong sa akin ng seryoso at sinabi, "Lina, gusto ko lang ipaalam sa'yo. May dyslexia ka, kaya hindi ka agad nakakaintindi ng mga leksyon sa parehong paraan ng iba." Nang marinig ito ng nanay ko, tahimik siyang umiyak sa tabi ko, ngunit pilit ngumiti. Ngunit ang tatay ko, tila gumuho ang mundo niya. "Anong silbi ng pag-aaral niya kung ganyan lang?" sabi niya habang nakatingin sa amin. "Sayang lang ang pera at oras. Mas mabuti pang tumulong na lang siya sa bahay." Hindi ko makalimutan ang mga salitang yon. Bata pa ako noon, ramdam ko agad ang kawalan ng tiwala ng ama ko sa akin. Habang ang aking mga kapatid ay pinupuri sa tuwing may medalya o mataas na grado, ako naman ay palaging kinukumpara. "Bakit di katulad ng ate mo? Ang bagal-bagal mo talaga. Hanggang dyan ka na lang yata." Araw-araw unti-unting nauubos ang tiwala ko sa sarili. May mga gabi na umiiyak ako ng tahimik sa aking kwarto. Nagtatanong sa Diyos kung bakit ako ganito at kung bakit tila walang makakaintindi sa akin. Ngunit hindi sumuko ang nanay ko. Siya ang nag-iisang naniwala sa akin. Kahit kulang ang pera, pinilit niyang kausapin ang mga guro ko at ipaliwanag ang aking kalagayan. Siya ang nagbasa at nag-review kasama ko tuwing gabi, kahit inaabot kami ng hating gabi. Siya rin ang nagluluto at naglilinis ng sabay habang ako'y nag-aaral, para maramdaman kong may kasama akong naniniwala sa akin. Habang lumalaki ako, mas naramdaman ko ang kahirapan. Sa high school, napilitan akong bumangon tuwing madaling araw para magtrabaho bilang kasambahay sa kapitbahay, tapos mag-aral sa hapon. Mabagal pa rin akong matuto. Madalas bumagsak sa exams at mahirap intindihin ang notes dahil sa dyslexia ko. Maraming beses na halos gusto ko nang sumuko. Halimbawa, isang gabi habang nag-aaral, binasa ko ang isang simpleng pangungusap sa aklat. Ang mga bata ay naglalaro sa parke. Ngunit nabasa ko ito bilang, ang bata ay naglalaro sa parke. Umiiyak ako sa galit sa sarili. Bakit ganito ang utak ko? Bakit ako iba? Minsan, sa math test, mali ko ang sagot sa pinakasimpleng tanong. Lahat ng kaklase ko ay natatawa at natutuwa sa tamang sagot. Habang ako'y nakaupo sa upuan, nakayuko, ramdam ang init ng kahihiyan sa mukha ko. Ngunit may isang guro, si Ma'am Celia, ang nagsabi sa akin, "Lina, hindi sukatan ng talino ang grado. May kanya-kanya tayong lakas. Nakikita ko ang sipag at pusong tumutulong ka sa kapwa. Huwag mong sukuan ang sarili mo." Unti-unti, natutunan kong humingi ng tulong at gumamit ng ibang paraan sa pag-aaral. Gumagawa ako ng flashcards, nagre-record ng mga leksyon, at inuulit-ulit ang bawat salita hanggang sa maunawaan ko. Kahit mabagal, alam ko na may paraan para makasabay. Sa high school, natutunan ko rin ang kahalagahan ng maliliit na tagumpay. Tuwing nakukuha ko ang passing grade,
Kahit mababa, ramdam ko ang saya. Tuwing natutulungan ko ang kaklase kong nahihirapan, ramdam ko ang halaga ng sarili ko. Unti-unti, naramdaman ko na kaya ko rin pala. Pagdating ng kolehiyo, lalong tumindi ang pagtutol ng tatay ko. Hindi kita susuportahan, bahala ka sa buhay mo, sabi niya. Masakit yon, ngunit natutunan kong tumayo sa sariling paa. Nagtrabaho ako sa umaga bilang service crew, nag-aaral sa gabi, at patuloy na hinaharap ang bawat hamon. Ang bawat araw ay laban sa aking dyslexia. Halos lahat ng subjects ay nangangailangan ng extra oras. May mga gabi na napapabalik-balikan ko ang aking notebook nang walang katapusan. Nagtatala at nagre-review at nagmumura sa sarili sa bawat maling baybay. Ngunit hindi ako tumigil. Tinapos ko ang kursong social work. Sa wakas, nakapasa ako sa board exam. Ika nga ang anak na hindi sinuportahan ng ama, siya ring nagtagumpay. Ngayon, ako ang nagtrabaho sa isang NGO. Dahil sa sipag at malasakit, na-promote ako. Nakapagpatayo ako ng maliit na bahay para sa pamilya namin. Ako ang nagpaaral sa mga kapatid ko. Isang araw nagkasakit ang tatay ko. Hindi na siya makapasada. Ako ang nag-alaga sa kanya sa ospital. Pinili ang gamot niya at tiniyak na kumakain siya ng tama. Isang gabi, hinawakan niya ang kamay ko at mahina niyang sinabi, "Pasensya na, anak. Akala ko wala kang mararating." Hindi ako umiyak. Matagal ko nang pinatawad ang sakit. Ngumiti lang ako at sinabi, "Okay lang po, Tay. Hindi ko po kayo sinisisi." Sa wakas, ang anak na hindi sinuportahan, ang siyang nag-angat sa kanilang buhay. Kung may aral ang kwento ko, ito po ay hindi basehan ang kapansanan upang sukuan ang isang tao. Hindi lahat ng mabagal ay walang patutunguhan. At higit sa lahat, ang paniniwala, kahit sa iisang tao, ay sapat na para baguhin ang buhay ng isang tao. Para sa lahat ng batang hindi pinaniniwalaan at pinagdududahan, tandaan ninyo, hindi kayo mali, hindi kayo kulang. May oras ang bawat isa. Darating ang araw na ang mga hindi naniwala sa inyo ay sila pa ang mapapatunayan ninyo. Hindi sa galit, kundi sa tagumpay. Salamat sa pagpili ng aking liham. Lubos na gumagalang, Lina.